Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pangmagpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan, subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman, at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya't kailangang ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito: "Gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok." Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya ay tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligay at galak na walang kapantay, bayaang sabihing ang poon ay dakila na nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos," at mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong
Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Aba, tayo po ay nasa unang buwan pa rin po ng bagong taon na ito. Kaya ho, hayaan yung batiin ko pa rin kayo ng Happy New Year. Sana ho ay nawa, ipagdasal natin, sa pagsisikap din natin ay maging mabunga, ligtas, mabunga, makabuluhan, banal ang lahat ng gagawin natin ngayong bagong taon na ito. Lahat ng gagawin natin, gabayan ng Panginoon, tulungan tayo ng Panginoon. Huwag kung saan-saan, nagbabasa, tumitingin, nagtatanong kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag natin iasa, sabi nga sa kapalaran lamang natin ang magiging buhay natin araw-araw. Sana araw-araw, sa pamamagitan ng ating pagsisikap na gawain, ay magkaroon ng kabuluhan ang mga ginagawa natin. Sabi nga ho, kaya lang minsan maganda yung daw, huwag mo na laging kinukwento, pinapaalam sa iba ang mga ginagawa mo. Meron pong kasabihan akong nabasa, maganda nga naman at may katotohanan, kapag daw maraming nakakaalam, maraming nakikialam. Sa ating ibanghelyong narinig po at nabasa sa araw na ito, marami ho ang nakaalam ng mga pinagagawa ni Kristo. Kaya sabi sa Ebanghelyo ni San Marcos, marami ang sumunod, marami ang naghanap sa Kanya. Marami ang gustong makita siya, malapitan siya, dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Unang-una, dapat alam natin, ano ba ang ginawa niya? Bakit siya sinusundan? Bakit siya hinahanap ng mga tao? Ano ba ang ginawa niya? Nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain sa mga nagugutom, pinagaling ang maraming inaalihan ng masamang espiritu, tulad ng nasa ating ebanghelyo ngayon. Ito'y maganda hong paalala sa atin na hindi lang yung suot mong mamahalin, branded, hindi lang yung mga pinagsasabi mong matataas na bagay, hindi lang sa katalinuhan mo, sa kagandahan mo, maaakit ang mga tao. Pwedeng maakit, maniwala ang mga tao. Sa huli, ang kabutihan pa rin nagliliwanag. Ika nga ni Mother Teresa ng Calcutta, radiating, nagraradiate sa iyo ang mukha ni Kristo sa pamamagitan ng mga mabuting ginagawa mo. Dito, mas makikilala, mas hahanapin tayo ng mga tao. Ito'y magandang pagnilayan natin. Bakit kaya tayo pwedeng hanapin? Bakit kaya tayo hinahanap ng ibang tao? Dahil ba meron kang ginawa sa kanilang mali? Dahil ba meron silang hinahanap sa iyong mali? Dahil ba meron kang dapat pagbayaran sa kanila? Dahil ba meron silang sisingilin sa iyo? Sana mga kapatid, ngayong bagong taon, hindi man tayo magkaroon ng sindami, sinlaki ng meron ng iba, na hindi man tayo kaagad maging singganda, sinlakas, singtalino ng iba. Sana ngayong bagong taon, sa tulong ng Panginoon, hanapin tayo ng mga tao. Sundan tayo ng mga tao. Naisin tayo ng mga tao. Dahil sa bawat kabutihang nagagawa natin. Dahil sa bawat pagsisikap na maging mabuti tayo. Mga kapatid, ngayong simula pa lamang ng bagong taon, ayusin natin ang ginagawa natin. May mga bagay na hindi na natin dapat pinapaalam. Pero kagaya ng ginawa ni Kristo, huwag kang matakot at madamot na ngayong bagong taon na ito, hayaan mong ipakita mo ang angking kabutihang binigay sa iyo ng Diyos na may likha ng buhay mo. Let the love, the mercy, and the hope of Christ radiate in your good works, in your life. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, kami po'y labis na nagpapasalamat. Buong puso pa rin kami nagpapasalamat sa pagsisimula ng bagong taon na ito, kasama ka.
Panginoon, hinihiling po namin, hindi mo lamang kami gabayan ngayong bagong taon, ngunit ingatan at protektahan mo po kami sa anumang bagay na magpapahina sa amin, nasisira ng aming lakas at pag-asa na gumawa pa rin ng mabuti. Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay, ikaw nawa ang tunay na magpatakbo ng aming buhay.